Ang lihim na ginawa namin ni Bayaw sa ilalim ng puno ng santol, nabunyag na. Ang matagal ko nang itinatago ay nabunyag dahil sa lalaking ito. Dahil masyadong madaldal pag nakakainom, itago niyo na lang ako sa pangalang Liza, 31 years old. Nasaan ngayon? Isang taon na ang nakakalipas ang nangyaring ito, sa hindi ko inaasahan na mabubunyag pa ito, at hindi lang yon. Hindi ko akalain na magiging ganito kagulo. Dito sa aming probinsya ay maraming puno ng santol, medyo malayo po ito sa kabahayan. Ako ay nakikitira sa ate ko dahil dito ako nakahanap ng trabaho. Si ate ay may asawa na at isang anak. Ang asawa niya ay si Kuya Eddie, mabait ito. Mapagmahal na asawa at ama sa anak nila. Sabi ko nga sa sarili ko, kung mag-aasawa ako, gusto ko yung katulad ni Kuya Eddie. Ganito ang mga tipo kong lalaki na kahit may trabaho, marunong pa rin tumulong sa gawaing bahay. Halos 2 taon akong tumira sa kanila, kaya nakita kong lahat ang katangian ni Kuya Eddie. At ang ate ko na laging mabunganga ay mahal na mahal pa rin siya ng asawa niya. Habang tumatagal ako sa bahay nila, ay napapansin ko yung malimit nilang pag-aaway dahil si ate ay palaging gabi na uwi. Minsan nakainom pa parang dalaga. Kahit na may nag-aantay na anak, kapag naiinis si Kuya Eddie kay ate, dinadaan na lang niya ito sa pag-iinom, kahit siya lang mag-isa. At pag nakainom na ito, maingay na, kumakanta siya, at sinasabi niya yung galit niya kay ate. Pero kinabukasan, parang wala lang, back to normal. Ganun lang kasimple ang buhay nila. Isang araw nakita ko na nag-uusap silang mag-asawa at mukhang seryoso. Kaya nakisali ako, nalaman ko na mawawala ng pasok si kuya ng 1 buwan dahil mahina daw ang gawa nila. Kaya naman laging nag-o-overtime si ate para malaki ang sahurin niya. Dumarating si ate mga 11 PM na ng gabi. Pagod na at tutulog na lang. Kinabukasan 5 AM naman siya aalis. Dahil 6 AM ang start ng pasok niya. Ako naman 9 AM to 6 PM ang pasok ko sa isang shop. Dahil dito nagkaroon kami ng time ni Kuya Eddie. Nagka-binding kaming dalawa at nakilala pa namin ang isa't isa. Isang araw bagong ligo ako nun, day off ko pa. Nakasando lang ako at maiksing short. Lumalapit sa akin si Kuya Eddie. Habang paupo pa lang siya sa tabi ko, ay sa hita ko na siya nakahawak. Kaya naman ay napatingin ako sa kanya at nagkatitigan kami. Kinabog ang dibdib ko, pero hinihintay ko talaga ang susunod niyang gagawin. Hinawakan niya ako sa aking mukha. Sabay sabi niya ng napakaganda mo. At napapikit ako, kaya naramdaman ko na lang na lumapat ang labi niya sa labi ko. At dito ay naging mainit ang laban. Malumanay ang kanyang haplos, kaya gustong gusto ko. Lalo nang madama ko na ang kanyang mong kamay na nasa aking kuweba, ay hindi ko na napigilan ang aking sarili. Bahagya ko pang nakagat ang kanyang dila. Hindi ko na naisip kung bawal ba ang aking ginawa. Basta ang alam ko lang, masaya ako. Lalo na noong sabay naming nilakbay ang init ng kasalanan. Sabay kaming nanghina. At sabi pa niya, grabe ang galing mo. Walang-wala sa'yo ang ate mo. Pagkatapos ay pumasok ako sa aking kwarto. Nagpahinga kinabukasan. Nahihiya akong tumingin kay Kuya Eddie. Kasi hindi ko alam kung tama pa bang mag-imikan pa kami. Natatakot din akong malaman ni ate. Kasi grade 2 dahil sa hiya ko, ay mas pinili kong umiwas. Dahil alam kong mali. Pero hindi ko inaasahan ito. Isang araw, nag-aya ang kaibigan ko na mangunguha kami ng santol. Doon lang yun sa may bukid. Nagpaalam naman ako kay Kuya Eddie pero sabi niya, sasama daw siya, wala din kasi ang anak niya. Nasa nanay niya. Habang nangunguha kami ng santol ay may baon na kaming pambalat at sausawan. Kumain pa kami ng kaibigan ko at si Kuya Eddie. Mga 4 PM may tumawag sa kaibigan ko na nagpapadala ng santol. Kaya sabi niya mauna na daw siya. Kaya naman 2 na lang kaming naiwan ni Kuya Eddie. Dahil dito ay naulit muli ang aming kasalanan. Mas mainit, mas may thrill. Dahil sa ilalim ng puno ng santol kami nakapwesto. Wala na kaming pakialam kung may tao ba. Basta rapsa na rapsa ako at the time. Sobrang galing naman talaga ni Kuya Eddie. Yung ramdam mo talaga na babaeng babae ka. Sobrang init ng labanan. Hindi namin namalayan na 6 PM na pala. At inukit din namin ang aming ginawa dito sa puno ng santol. Pagkatapos nun, iwas na talaga ako kay Kuya. Kasi nakukonsensya na ako. Ayaw kong saktan ng ate ko. At ayaw kong magalit siya sa akin. At napigilan ko naman ang aking sarili. Dahil ilang beses akong niyayang muli ni Kuya Eddie, pero ilang beses din akong tumanggi. Hindi ko alam na ito pala ay hahantong sa malaking kaguluhan, na ang akala ko ay maayos na kami. Isang araw birthday ni Kuya Eddie. Nagluto si ate, may mga bisita, mga kawork niya, at ilan sa mga kamag-anak namin. Nag-inuman sila, at ang malasing na itong si Kuya Eddie. Sobrang ingay na niya, kung ano-ano na mga sinasabi niya, at ang lahat ng nangyari sa amin ay ikinuwento pa niya. Pati ang naganap sa ilalim ng puno ng santol, habang naririnig ng ate ko na nakatayo lamang sa likuran niya. Hindi lamang iyon, halos lahat ng tao sa paligid
ay naririnig ang mga pinagsasabi niya, pati yung mga posisyon namin. At ang unggol ko ay sinabi rin niya. Halos maluha ako sa kahihiyan, maraming mga matang nakatingin sa akin. Hindi ko matakasan at bigla na lang nagkagulo dahil hindi na matanggap ng mga pinsan ko ang mga sinasabi ng asawa ni ate. Ayun na, sobrang gulo na at ang makita ako ni ate. Hindi na ako makakilos. Parang napako ang aking mga paa, sobrang takot ko. Dahil alam ko kung paano magalit ang ate, hindi ako nagkamali. Halos magkahiwalay ang aking mga laman at higit na masakit ay isinumpa niya ako. At sana ay hindi na raw niya ako naging kapatid. Umalis ako ng bahay na dala ang bigat ng kasalanan ko. Ang sakit sa puso ko, hindi ko alam kung bakit ko nagawa ang lahat ng iyon. Bakit sa kapatid ko pa? Minsan talaga, kapag nasa masarap na bahagi ka na, hindi ka na makawala, maiisip mo na lang na mali. Kapag naging problema na hanggang ngayon, hindi ako makauwi sa mga magulang ko. Hindi nila ako matanggap, deserve ko ba ang ganitong parusa? Anak din naman nila ako pero dahil sa isang kasalanan, inalisan na nila ako ng pamilya, masakit. Pinagsisisihan ko naman ang lahat. Ano pa ba ang pwede kong gawin? Para tuluyan na nila akong mapatawad, lalo na ang ate ko. Bakit ako hindi niya mapatawad? Pero ang lalaking nanloko sa kanya, pinatawad niya dahil daw may anak sila. Pero kami magkadugo, hindi niya kayang patawarin. Hinihintay ko pa rin ang pagpapatawad nilang lahat.